Hi, magandang gabi po sa inyong lahat for our third reading for the day, no? Alam ko po na kaka-upload ko lang ng second reading of the day, but I hope na napanood nyo na po ito bago po kayo tumalon dito po sa ating third reading of the day, no? Kamusta po ang inyong mga araw? Ako po ay hindi pa masyadong para po akong para po akong masakit po yung mga buto-buto ko. Pero alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo, hanggang nandyan kayo, ako po ay magbibigay ng reading of the day sa inyong lahat, no? Bago po yan, kuha muna po tayo ng reading of the day. Angel muna po, no? Angel, ano ang angel message sa iyo o may angel number mo po ngayon, Okay, pili na po tayo ng isa. Reflect. Yan po ang ibig sabihin ng angel number 666. Sabi po dito is reflect, no? Love, of affection, compassion, kindness, attention, and self-love, no? Kailangan mo raw po ng self-love. Yan ang lagi ko sinasabi sa iyo, no? Na ang talagang the best love of all is still self-love, no? Several unexpected developments will enter your life. Naku, marami pong hindi mo inaasahan na development daw ay papasok sa buhay mo at magbibigay sa iyo ng impact sa iyong nararamdaman. Dito daw ito ang malaking chance yung ma-re-evaluate mo daw ang iyong sarili, no? Kailangan mo daw ng mental shift towards a greater optimism. Kailangan po tanggalin mo daw po yung mga negative thoughts mo sa sarili mo. Tanggalin mo raw yung mga negative thoughts mo sa sarili mo, self-assurance and trust, no? At ang sabi nga po dito, put your faith in your guts and inner voice, kasi ikaw po talaga ay, alam mo, meron ka po talagang, sa nakikita ko, meron ka po talagang instinct and intuition, no? Pay attention to your feelings and use them to help you become a better person, no? Talagang sabi ko po sa inyo, talagang yung inyo pong feelings and inyo pong nararamdaman, mag-pay attention ka po kasi malakas po ang inner guts mo at inner voice mo or yung intuition and yung instinct mo, no? Mag-pay attention ka po lagi sa feelings mo kasi magagamit mo po ito para ikaw daw ay maging mabuting tao, no? Yan po ang ating angel number para sa iyo ngayong araw na to, no? Ngayon naman po ay pipili po tayo kung ano po ang pakiramdam ng person mo right at this very moment. Ano po ang kanyang current feelings? Ano po ba ang nararamdaman niya ngayong oras na to sa iyo, no? Kailangan po ikaw po ay makita po natin ito, no? At talagang sa nakikita ko po ay hindi po ako titigil, no? Tingnan araw-araw kung ano po ang current feelings, thoughts, no? Nasa isip ng inyong person, ang ano po ang kanyang iniisip, no? Sa mga oras na ito. O kamusta po siya sa mga oras na ito. No? So, pili na po tayo, no? Ang ganda po ng angel number nyo sa araw na ito, no? So, pili na po tayo ng 20 cards para po dito, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. Buksan po muna natin ang ating mga kandila. Okay. For your first card, mayabang po siya nung una, Sinasabi niya po, don't wait for me please. Wag mo na akong intayin. Hindi na ako babalik sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi na ako babalik sa'yo. Nakita ko na yung magpapasaya sa akin. Nakita ko na yung buhay ko. Dito na ako. Kung ano-ano po ang mga pinagsasabi nito sa'yo, na kesyo hindi na ako uuwi dyan. Hindi na ako babalik sa'yo. Hindi ako masaya sa'yo. Hindi ako masaya sa mga sitwasyon. Ang dami niya pong pinagsasabi na ganyan. Pero to tell you honestly po, ngayon po ay sabi niya, I wish I could be fully honest with you. Gustong-gusto niya pong sabihin na lahat po ng mga sinabi niya sa'yo ay unti-unti pong nagpa-flashback sa kanya at unti-unti po niyang naiisip kung ano po yung mga nabitawan niya po sa yung masasakit na salita. Hindi niya po yan masabi talaga. Talagang very nasasaktan din po siya ngayon, hindi niya po alam kung ano po ang nangyayari sa kanya, Hindi niya din po alam kung bakit po sa dinami-dami ng mga nangyari ay hinahanap-hanap ka pa rin po ng taong ito, Kahit po sabihin mong ito ay naging bato, ito po ay hindi marunong mag-sorry, pero alam niyo po, sa totoo lang, ang taong ito po ay nakakaramdam ng matinding depression, I need to figure myself out. Talagang umalis po siya sa'yo at talagang finil niya po, umalis po siya sa'yo at talagang inalam niya po kung ano po ang gusto niya, ano daw po ba ang makakapagpasaya sa kanya, pero sa totoo lang po, hindi niya na rin po talaga alam kung ano po yung mga bagay na makakapagpasaya sa kanya at hindi, hindi nga po naniniwala yung mga tao sa mga press release niya na siya ay masaya sa buhay niya. Hindi po naniniwala sa kanya mga tao na siya po somehow ay kontento. Hindi po siya kontento sa buhay na meron siya because hanggang ngayon po ay hindi kanya ma-let go. I can't let go of you, Hindi ka pa rin po niya ma-let go. And totally, napapagod na rin po ito sa sitwasyon na meron siya ngayon, Ngayon niya po naiisip lahat ng nangyayari, And then there is this childhood trauma, Ang childhood trauma po ay talagang siguro po kung bakit siya minsan nakakaramdam ng mga ganyan, It's because napipikon na po siya, sa sitwasyon niya. Parang simula bata hanggang ngayon, hindi niya maramdaman yung pagmamahal na meron po talaga sa kanya, Ayun, hindi niya po maintindihan. Sabi niya, I don't understand, Bakit daw po sa dinami-dami ay talaga daw po siya ay nalulungkot at hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gustong mangyari sa buhay niya. Kaya dinadaan niya sa painom-inom, sa mga hobbies, sa mga pabarka-barkada, or yung bang panandalian, yung mga hindi siya tatanungin kasi ina-isolate niya po yung sarili niya dun sa mga nakakakilala sa'yo or dun po sa mga pwede siyang mabuking, Kaya ito po ay nagkakaroon po ito ng mga ibang kasama yung parang hindi makakapagbalita sa'yo tungkol sa kanya, Ang sabi din po dito, the passion I feel is overwhelming and I don't know how to handle this,
hindi niya po alam paano niya po ito papasukin ngayon, no? Yung i-handle, i-manage, because talaga pong hindi mo po daw alam kung ano yung katotohanan na nangyayari sa kanya, o ano daw ba talaga yung nagbibigay sa kanya ng pagkabagabag, o bakit siya naaaligaga, no? Hindi daw talaga niya masabi sa'yo kung ano ba daw talaga. Kaya natatakot din po ito na baka siya ay sukuan mo na, no? Talagang natatakot siya, and hindi niya din po talaga alam kung ano po ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. They have hurt me, no? Sabi niya marami siyang ginawa o sinabi sa ibang tao na ikaw ang nakasakit sa kanya, at talagang nahihirapan po ito. Sabi niya nga, I can talk to you right now, no? Ito pong taong ito ay totally talagang pagod na pagod po siya sa kanyang buhay, no? Hindi niya po alam kung hanggang kailan niya ito at hanggang kailan kanya kakayaning tiisin, kasi I can talk to you right now, parang wala pa rin po siyang lakas ng loob lumapit sa'yo, kahit gustong gusto na po niyang lumapit sa'yo, kahit po pagod na siya at gusto niyang lumapit sa'yo, hindi niya pa rin po magawa, dahil po sa nakikita ko sa kanya ay nahihirapan po ito, no? And sa nakikita ko po talaga ay meron po siyang pagkabagabag, no? At talagang sa nakikita ko ay nahihirapan po talaga siya. Will this pain ever stop? Sabi niya, matatapos pa raw ba tong mga ito, no? Hindi niya po alam kung hanggang kailan daw ba siya sisingilin ng mga nararamdaman niyang pains, no? Hindi niya po alam kung ano po talaga ang nangyayari sa kanya, at talaga pong sa nakikita ko dito ay nararamdaman niya po na siya ay naliligaw. Why do I feel so lost, no? Pagod na pagod po siya, at talagang lost na lost po siya ngayon sa kanyang mga pakiramdam, no? Sabi niya nga, I wish I could understand you. Sana daw inintindi ka na lang daw niya, kasi wala rin naman daw pong nakakaintindi sa kanya kung hindi ikaw lang din naman daw po, no? And sa nakikita ko po sa kanya ay hindi niya daw po talaga ma-express yung sarili niya pagdating sa'yo, no? Itong taong ito ay napapagod din sa mga bagay-bagay, ano? Parang, ayan po ang nakikita ko, talagang nalulungkot po ito sa gabi, at naiisip ka po talaga niya, maniwala ka man o hindi, talagang naiisip ka po ng person na ito, at talagang hindi man po siya literal na umiyak, pero aligaga po ito sa gabi, at sa nakikita ko po ay hindi po siya tumitigil, no, ng kakaisip sa'yo, no? Yan po yung nakikita ko talaga, na talagang parusa po para sa kanya yung ganyang pakiramdam, no? At for your last card, I am afraid to lose you. Takot din po siya talagang mawala ka ng tuluyan, no? Takot na takot po ang taong ito na somehow ikaw ay magising at mawala na ng tuluyan sa kanya, na somehow kahit man po sa ayaw niya at sa gusto niya, talagang siya po ay may matinding pinagdadaanan o pagdadaanan sa mga susunod pang panahon sa buhay niya. Yan po ang ating ang third reading for the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po malaman ko po kung ano po ang inyo pong mga saloobin sa aking pagkabasa ngayong third reading of the day. Sana po ay naka-resonate kayo, at ilalabas ko na po ito kaagad, no, right after this reading, no, at titingnan po natin agad ang fourth reading of the day. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you po, no, na gusto po sa aking magpa-private reading, you may contact me po at Ladyly Elena, that's L-A-D-I-L-Y Elena, nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB account. Yan. And nilabas ko rin naman po dyan yung fake account ng Lady Elena, na kung saan po ay talagang makikita mo rin naman talaga, no, na itong taong ito po talaga ay
nang i-scam at talagang nagpe-pretend po siya na ako siya. Kaya mag-ingat ka po talaga sa kanya, no? At talagang i-clear nyo muna po kung ako to, pakinggan nyo muna po ang boses ko para naman po hindi kayo malinlang, no? At sawang-sawa na po kayong malinlang. And para naman po sa aking mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, alam niyo pong lahat na mahal ko po kayong lahat. I love you all from the bottom of my heart. And talaga naman po, no, sinasabi ko po sa inyo na kahit ano pong mangyari, ako po ay magpaparamdam at magpaparamdam palagi sa inyong lahat, no? And kahit masama po ang pakiramdam ko, kahit po ako ay nasa mabuting pakiramdam, masamang pakiramdam, nasa Pilipinas o nasa kahit saang panig ako ng daigdig, ako po ay magbibigay po sa inyo ng reading of the day. At please, no skipping of ads, tulong nyo na po yan sa ating channel para naman po makita ni natin yung mga less fortunate na ating brothers and sisters, lolos and lolas sa kalye po na naging masaya, no, sa tulong nating lahat. Because ang ating One Love a Day po will be on March 1. Sigurado na po yan. March 1 po ang ating One Love a Day. At sa nakikita ko po ay magiging masaya po ang ating One Love a Day. Yan po ang ipinapangako ko sa inyong lahat. Magiging masaya po ang ating mga puso. At tayo po ay tutulong sa mga less fortunate lolas and lolos na kinalimutan na po ng kanilang mga anak sa daan. Kinalimutan na po nila ang lahat, no? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, no? And thank you po from the bottom of my heart. And ang lagi ko pong payo sa inyo is just to live one day at a time. When you wake up, you do 3 things that will make you happy for the day. Syempre po, pag gumising kayo, magdasal muna kayo na at magpasalamat and be grateful that we are still alive and that kasama po natin si Lord, no? Lagi po tayong sinasamahan at gising tayo, healthy tayo, at talaga naman po, no, kahit ano pong mangyari ay hindi niya tayo pinapabayaan. Kaya tayo po ay meron pang pagbawi sa ating mga sarili, no? At sa mga taong ating kailangan bawian, no? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. And sorry po, namamalat ako. And yun nga po ang sinasabi ko sa inyong lagi, no? Always choose to love yourself, because self-love is still the best love of all. And also, you have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayo mag-alala, no? Babalik po ako, and I promise na magpahinga lang po kayo, mag-relax lang po kayo, panoorin nyo muna po yung mga ibang episodes o videos na hindi nyo pa po napapanood, no? And maglalabas po tayo ng reading of the day palagi. Okay? God bless you all, and I love you all from the bottom of my heart. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, i-insensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert.
Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo. Tulungan nyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.